Senator Amy Marcos. Senator, maayong buntag. Maayong buntag. Hapon sa tanang suking tigpaminaw sa programa Attorney Rupil. Nako, talagang abogado de Campanilla. Dinisa straight to the point. And sa lahat, happy, malipayong adlaw sa pag-ugmad. Mayo, yeah. Labor Day Happy man. Labor Day. Ug happy rest day tungod kay holiday man at makapahinga lahat. Manghinaot ko nga anaa sa maayong kahimtang ang tanang suking tigpaminaw ni Attorney Rupil. Salamat sa imong pagbisita, Senator Amy. Oo, enjoy Oh. first time. Matagal na ako hindi pumunta dito sa Cebu. So, long time no see sa tanan. And of course, happy Labor Day. Tama yun. Last 2 minutes ang last interview ko haimo. Oo. That was the last allowed, di ba? Kasi Yeah, Sabado, bawal na yan. Oo. So talagang prime time na prime time. Spoiled ako dito. Thank you very much as usual. Pero ang Labor Day sa pamilya ko, happy wedding anniversary ng parents ko. Oh, ngayon. Oo, yes. Oh. So nakita namin ang mama ko kagabi. Tapos biro-biro kasi inaalala niya yung papa ko. Kapag Labor Day, ang biro ng papa ko, hard labor kuno ang to stay married these days. You really have to work on your marriage kuno. Ayun, so yun. So, kumusta? Dahil wedding anniversary niyo, wala ba kayong mga reunion sa family? Nag-reunion kami kagabi. 97 years old na ang mama ko. Waray-waray talaga. Oo. Matibay. Oo. Ayan. Kahit So, lagas na. Siguro lang na, pero sige pa rin. Puwerte pa rin. Pero sa pa rin. So, yung waray-waray, aside from nakaintindi ka ng waray-waray, of course, fluent ka ng waray-waray. Dati, kaya lang wala na akong kahimang raw. So, wala na akong kayakan sa Maynila. Pero, hindi ako mabebenta miski sa bisdak. Pati Bisaya, no? Oo, Alam mo mag-Bisaya din. Oh, kahit pa paano. Oo. Mali-mali, pero sige lang. Halabira. Okay. So, nindot kayo mga kaigsunan, no? Senator Amy Marcos, no, kauban karong nga buntaga niya, Labor Day di ay mausa din na ang wedding anniversary sa iyang ginikanan, ha? Nya, kinini ang, kumusta man kamo tanan na amoy mga, mayroon ba kayong reunion, especially during the, ngayon na, Sabihin ko yung totoo, eh. oo. Oh, kasi ang problema ko naging opposition na ako. Oo. Para akong Cebu. Outside the Colombo na ako diyan, kaya pag palasyo sa Malacañang, absent na lang ako. Kasi mahirap na plastikan na sa politika, plastikan pa sa pamilya. Tigilan na yan. Pero at least may salo-salo kayo sa pamilya, mayroon Pag kayong yung gathering. nanay ko syempre, puntahan namin kay kuan nga. 97 na siya by July. Oh, Can you 97. Imagine, no? Oo, talaga. Kasi di rin nasisina, hindi nagagalit ba? Pero kayo mga magkapatid, magkasama kayo doon sa itong Hindi, mga nag-absent na nga ako para wala nang mahirap. Bahala na yung mga bata. Kaya mo na yung mga anak ko Oo. muna. Kasi minsan iniisnab-isnab ako, ayoko ng ganyan. Oh, pero Matanda na ako, ayoko ng ganyan. Tama na. pero medyo dito muna tayo sa Sa Labor Day. chismis Labor Day. Sa chismis bigla. Yeah, Hindi. bago doon, no? Ay, Okay, hindi. so, kumusta yung Labor Day? Dahil ngayon, ang recent data ng unemployment rate sa bansa ay parang tumaas pa from 5.8% last January, Oo. ngayon naging 5.1%. Anong masasabi mo Parang dyan? nakakalito yung pinagmamalaki nilang mga datos. Actually, bitin yung datos eh. Kasi February man yan, right Oo. after Christmas. Mataas talaga empleo pag Christmas. Pero, yung date na inaantay ko talaga na datos, dapat May 6 pa ang dating, yung updated. Kasi tatakot tayo, maraming mga negosyo nagsara. Oo. Makita mo yung Chinatown sa Manila, sa Binondo, kalahati sarado, pati yung mga mall. Mga Naku. sarado talaga. Kaya nakikita natin, pati yung construction worker, ang mag-uuma, di ba? Yung mga farmers natin, maraming hindi na nag-ani. At alam naman natin dito sa Cebu, ayan, ang problema sa diesel, sa gasolina, mas mahal pa sa Manila kamo. Oo. Actually, na-check ko yung diesel up to 87 pesos, yung gas up to 102 pesos na dito sa Cebu City. Nagulat naman ako kasi mas mura talaga sa Manila, pero ang minimum wage dito sa Cebu, 500 pesos la, Yeah. 540. Sa Manila, almost 700, 680. But if you look at the prices of things, Cebu is not much cheaper. Maybe cheaper para sa renta ba? Makitira ka sa pamilya mo. Oo, Okay man oo. lang yun. But aside from that, wala pang bigas dito. Puros imported dito. Hindi naman nagtatanim sa Cebu province, di ba? Oo, oo. At sa Visayas, konti lang sa Iloilo, ganyan. So,
mahirap din. Ang matagal ko na sinasabi, ang minimum wage na yan, pwede bang i-nationalize ng kaunti? Kasi yung Regional Wage Board, mabagal din. Oh, dahil may mga rallies ngayon, and in fact I have just gotten the report from our reporter from the field na yung mga panawagan ng mga labor group gusto na yung minimum wage ay para lang ma-increase daw. Yes. No, kaya ba yan considering the fact that there are also companies na nagsara ngayon? Nakita naman Oo. natin, 200,000 na ang bilang natin dyan sa mga Ecozone, IT Park, nahirapan na talaga. So, something's got to give eh. Ano kaya ang maganda dyan? Yan ang problema natin. And yung minimum wage ng Cebu, masyado talagang malayo na sa katotohanan. 540 oh. Yeah, it's too far away. So, kulang talaga ng investment. Yun ang problema natin. Kasi dahil sa flood control, yung mga corruption Yeah. scandal na yan, walang nag-i-invest. Baka makurakot lang daw yung mga pera nila. So, that's the problem. And then the underemployment, kasi Cebu Province as well as Region 7, sabihin natin very progressive region, parati siyang top 10 sa Yeah. growth. But ang realidad sa rural areas, underemployment sa agriculture, kulang sa trabaho and investment. And then there are no quality or reliable jobs even within the city. Puro food delivery. Oo, Hindi oo. naman yan career. Paano naman yung mga nag-graduate? At tuloy-tuloy pa rin ang problema ng ENDO, yung mga contractual worker. And of course, yung issue ng labor conditions, Oo, 'di ba? oo. Marami pa ring nagrereklamo na walang maayos na labor conditions. Ngayon sa ILO, sakop na lahat 'yan. Oo. Ang labor conditions covers even mga estudyante, workshop, covered na rin OJT, yung mga remote workers. So lahat 'yan, walang mga PhilHealth, walang SSS, wala talaga. So ngayon, yung panawagan nila ay pag-increase ng minimum wage, and sa sinabi ko na may mga companies na nagsara din. Paano natin i-weigh yan? Yun na nga ang problema natin. Kaya ang tingin ko, yung sinasabi ng employers, usually ang employers, parati natin sinasabi, mga kontrabida man yan. Oo, oo. Kasi tinatanong nila na hindi na nila talaga kaya mag-wage hike. So sabi ko, paano yan? Something has to give. So I think, yung gobyerno talaga will have to give kasi tax break ang kailangan. Bagsakan yung cash, yung tax na masyadong mabibigat, yung excise tax, yung ating VAT na Oo. ang bigat-bigat naman ng VAT. Pagkatapos, yung matagal ko na sinasabi, yung working ba, yung office workers, teachers, and so on, government employees, ibigay na ng buo. At least for the next 3 months, kasi sobrang hirap, kunin na yung sweldo ng buo, wag nang bawasan. Oo. Kinakaltasan ng Pag-ibig, PhilHealth, SSS, GSIS, ang daming kaltas. Wag muna natin kaltasan at least 3 months, Oo. makahinga naman ng konti. Itong unemployment rate na parang nag-improve pa ang niya sa ngayon as compared last January, ito ay epekto na ba sa Wala pa. Middle East? Wala pa, no? Wala pa, kay February lang yan. February lang ang cut-off So yan. if we will get the We need data to as get of now, the one of May 6, kaya sabi ko bitin eh. Yung May 6 will tell us the truth about the oil shock. Ano ba nangyari? Kasi nakita naman natin talagang hina talaga ang negosyo. Pati traffic, at least, Oo. nabawasan ng traffic kasi mahal ang gasolina. Ayan, nabawasan sa Manila. Pero dito sa Cebu, we know the costs are higher sa gasolina. And then you import a lot of your food, di ba? Yeah, oo. Oo, that's the problem. yung bago lang yung gera, tuloy-tuloy yung pagtaas hanggang umabot pa ng 150 That's pesos correct. That's right. per liter yung diesel. At saka, parang hindi ko na sinusundan yung mga yung sasabihin nila magro-rollback. Tapos next week, tataas na naman. Tapos Oo. rollback. Hindi tumitigil eh. Kaya hindi na tayo pwede magplano ng ganyan. Oo. Sabi ko nga, magpasa na sila ng batas. Walang plano eh. Oo. Parang puro band-aid, puro mga solusyon na pira-piraso. Sabi ko, itodo na natin ang tulong sa tao. Magpasa tayo ng parang bayanihan ba nung COVID, di ba 2 beses si Presidente Duterte Oo. nagpasa ng bayanihan 1, bayanihan 2. It's not perfect, pero at least may batas, and then it allows you to move the budget. Kung mga flood control magic na naman, abay bigay na lang sa tao ng diretsa yan. Yeah, oo. So, you mentioned about tax break. Ano ang, what's your thought about yung mga panawagan na dapat
kunin muna, isuspend muna yung VAT at saka yung excise tax doon sa mga petroleum products. Well, yung sa excise tax, I think both are legitimate. Kasi isipin mo nga, yung excise tax, mabuang ka talaga pag nakita mo yung listahan kasi 15% across the board. Kahit gasolina, kahit rice, kahit ano, kahit luxury car, sports car, pati luxury handbag, pare-pareho ang rate. Saan ka nakarinig ng ganyang kalokohan? Dapat yung essential commodities, utilities, wag naman ganun kabigat. Ang problema lang sa excise tax, hindi diretso sa tao. Baka yung makinabang, yung mga oil companies, kasi sila nagbabayad niyan. And then, the VAT, para sa akin, immediate yun. Mararamdaman ng tao sa point of sale. So, ano ba naman yung 12%? Gawin 10%, bawasan lang. Hindi naman todo-todo. Sabi kasi ng finance, wala daw pera. Pag wala ng koleksyon, wala ng pang-ayuda. Pero at least bawas-bawasan naman. Makahinga naman ang tao. Dahil ngayon, ang kinuha muna sa excise tax ay yung kerosene lang at saka yung sa Naku, LPG. Kerosene and LPG ang iniiyak ng tao, ang krudo at saka Gasolina. gasolina. Oo. Siyempre, binulabog kami, ginulo kami ng ginulo. Sabi, wag na kayo magdiba-debate dyan. Kami ni Senator Marcoleta, pack up na kami. Sabi, wag na kayo magdaldal dyan kasi nagmamadali. O di minadali namin. Nako, mahigit na 1 buwan, wala pang desisyon. Ano ba yan? Kailan ba yan didesisyonan? At yung VAT, gusto ko talaga i-push yun kasi mararamdaman mo talaga yung 6 to 8 pesos, at least until 12 pesos, depende. At least maramdaman ng consumer, hindi lang yung oil company. Dahil malaking effect yun. Kung makuha yung mga taxes attached in the petroleum products, ma-feel ng taong bayan Yes. na talagang ang gobyerno ay nandyan. Seryoso. Oo. Tandyan talaga tutulungan ka all the way. Oo. Dapat talaga ito doon na. Ganon din yung sa bill shock. Kasi may oil shock na nga. May bill shock pa yung mga consumer sa electric bill nila. Ang dami-dami nagtatawag sa akin na bakit daw nag-triple yung kanilang kuryente. Hindi naman nag-triple yung aircon. Oo. Sabi ko, baka naman tumaas yung paggamit ng ventilador, aircon, tanan. But they said na bumaba pa nga ang konsumo kasi yung tao nga nagtitipid. And tinignan nga namin yung breakdown. Tinta-tax ba naman pati yung mga systems loss at saka yung mga standby generator and standby power plant ng gobyerno. Tinatax ba naman yun? Bakit hindi pa ginagamit? Tinatax na kaagad, pambihira. Tapos lahat may VAT. Tapos may dagdag pa na senior citizens discount, lifeline rate. Dapat i-pass on na yan sa mga kumpanya. Kumikita naman ang Meralco at yung mga co-op. Bakit naman yung mga tao pa ang pabibigatin niya? Dahil pinasa nila sa tao. Yes, pass on cost lahat. Bakit ipapass on yun? At saka yung systems loss at yung mga ancillary, yung mga standby ba na generator, pag nagkaroon ng brownout, may standby naman. Bakit sinisingil na? Wala pa naman brownout, siningil na kaagad, may VAT pa. Paano yan? Pa ba yan? Pwede ba yan makuha doon sa monthly bills natin? Dahil ang Yes, laki you can talaga. see the breakdown Kasi maintindihan mo yung generation cost. Sabihin natin Transmission cost. Transmission cost. At Ayan, saka distribution. Maintindihan mo pa yun. Sige, payag ako. Okay, gets ko yan. Pero yung mga standby generator ninyo, pati ba naman yun, yung systems loss charges, eto nga, dinala ko nga yung nagulat ako, sabi ko, bakit i-charge yan? Hindi pa naman nagba-brown out. Chinarge na ninyo yung sa generator. Wala naman kayong ginagawa dyan. Tapos itatax pa yan, vatable pa siya. Dapat i-exclude na yan sa VAT. So, that's really important. Isipin mo, pag binilang mo yung kuryente, the third largest component on top of generation and transmission is tax. Nasa power ng gobyerno yan. Kung gusto ninyong tumulong, bawasan ang tax. Yun. So, what can you help this problem? Unang-una, What can you do? Well, of course, nananawagan tayo sa Malacanang na ayusin na ito sa lalong madaling panahon. Pati BIR, maliit lang ito maliit lang sa gobyerno to. 8 million lata a month yung mga senior citizen at saka yung lifeline rate. Maliit lang yan sa gobyerno, pero malaki yan sa tao. At kami naman sa legislators, it's about time we review the EPIRA law. Yung tawag namin vampira law. Ayan. Alangan baguhin na yan, ma'am. Luma na yan. Tapos yung sa senior citizens, ilagay na lang natin na chargeable na lang to the co-op or the government o maghati sila. Basta wag i-pass on. Is it doable?
Of course, it's doable. Siyempre, alam mo naman, if there's a will, there's a way. Yeah, dahil doon makita mo sa monthly bill, of course, as you said, we can understand the generation cost, Yes. the transmission cost, at saka Yes. distribution. Pero ang daming mga... Ang dami-dami itong Parang, systems oo. loss. Yan talaga hindi ko matanggap. Bakit may systems loss? Hindi pa nalolost. Siningil na. Tapos tinaksan pa. Oo. Saan ka nakarinig ng kalokohan na to? Tapos yung mga incentive nga, yung lifeline, yung pangtulong ba sa mga hihirap, lifeline, senior citizen, bayadan na ng gobyerno yan. Maliit man lang yan. Only 135,000 people are receiving that. Give Oo. it na. Between the government and the electric co-ops. Okay, so gano'n, no? Ang mga nangyayari, sa mga issues na ito, no? Especially ngayon, Labor Day, lahat na yan ay nafe-feel ng mga kababayan natin sa labor sector. Pati yung oil deregulation law, anong sa tingin ninyo, Senator Amy? Meron akong final na amendment dyan na kailangan talaga mag-report ang mga oil companies. Parati na lang tayo nagugulat. Biglang, sige, rollback. Di happy tayo sa rollback. Hindi, magtataas na naman next week. Bakit hindi sila nag-explain? Hindi nagko-conduct ng public hearing? Di ba? Dapat mag-abiso tapos i-approve ng gobyerno. At least yung pagtaas-baba at saka itong mga unbundled cost, katulad nga ng systems loss, pwede ba? I-report naman nila yan. Wag naman itong nagugulat na lang tayo bigla-bigla. Dito sa power, mayroong ERC na sila ang mag-regulate. correct, yes. But dito sa oil, Yes. parang because of the oil deregulation law, parang sila na lang ang Oo, bahala na mag-usap-usap. sila na. Tapos marami pang nagsasabi, cartelized yan. Oo. Yung mga big time na mga oil companies, sila mag-aareglo. Sige ha, tataasan natin. Hindi naman pwede yan. Para naman tayong biktima at the receiving end. I think it's important that they conduct public hearings also and notify us. Wag na lang yung i-announce, sige, bukas makalawa, magdoble na yan. Hindi na siya shock tayo to death. Oo, Hindi dahil pwede yung ang ganyan. gira ng Iran at saka US, yung first week pa lang ng gira, Yes. biglang nagtaas yung mga presyo ng mga produktong petrolyo. Oo, sa Ilocos, umabot ba naman ng 280% increase? Na-shock to death kami. Paano Oo. ba yun? Nag-start sa 42 pesos, biglang nag-137 pesos. Pwede ba yun? And nobody notified, no hearing, no explanation. Wala ba magagawa ang DOE dyan? Wala pa silang ini-import na bago na Yeah, oil. oo. Nasa old stock pa So yun. meaning yung old stock ang bininta nila, Binenta nila sa binigyan- present oo. price. Sabi nila, kasi replacement cost, ganyan-ganyan. Sabi ko, wag ganyan. Hindi pwede. Basta kung anong gusto ninyo, kayo masusunod. pero sinabi ng kapatid ninyo na mayroon tayong reserve na good for 2 months. Pesos, yung reserve. Pag tinanong mo yung oil companies, di ba, in-announce nila 57. Nalito nga ako Oo. Sa totoo lang. Totoo lang, Unang oo. reserve nila, sabi nila 27 days ito na LPG, tapos 57 days daw yung gasolina, diesel, blah, blah, blah. Tapos, nung tinanong yung oil companies, hindi. Ang tinuod, 29 days lang. So, panic na. Tapos, the next announcement na naman, until the end of May. Hanggang June, pwede pa. Sabi ko, ano ba talaga yung totoo? Yan ang talagang malaking problema. So, ibig sabihin- Dapat magsabi sila ng totoo. Oo, dahil yung sinabi ng kapatid mo si President BBM, mayroon pa tayong reserve na almost 2 months. So, but Yes. yung mga companies That's na what he yan, said. When you talk so to they them, did not tell the truth to the President? or hindi sila nakonsulta ng todo-todo, hindi ko alam. Kaya nga nalilito ako, unang-una, dapat talaga magsabi ng totoo. Alamin natin yung totoong inventaryo. And then, hindi ko maintindihan, lahat ng buong mundo nagpuntahan na sa Russia Oo, para kumuha ng petrolyo. Bakit tayo? Instead, to buy Russian oil, we have to go to Washington DC and ask permission from the Americans. And the Americans already lifted sanctions. No more sanctions from buying oil in Russia. Di nagpuntahan na lahat, humingi na ng oil sa Russia. Bakit tayo pupunta muna sa Washington DC, nahadlok, kay bisan masina ang mga Amerikano? Oo. Anong klase yun? Nag-lift na ng sanction. Ano ba? May Russian ambassador naman dito. Bukutan naman. Pwede naman kausapin. Di ko maintindihan. Kasi, naalala ko, nung time ng parents ko ba, yung mami ko, talaga, ikot ng ikot yun. Rampa ng rampa. Para kumuha ng oil, ng government to government. Until now, until today, mag 2.5 months na tayo sa oil shock na to. 2.5 months.
wala pa tayong government-to-government importation that would really benefit everyone. Kasi walang patong yun eh. Pwedeng ibigay nga, subsidize sa mga farmers, sa mga tricycle drivers. That can be given by the government kung government-to-government. Tulad ng ginagawa ng nanay ko. Noon, si First Lady Imelda, pumunta sa Libya. Ang tapang nun, buti lang, waray-waray. Hadlok. Dire-diretso siya hanggang Libya. So at least nakatulong yung First Lady. Iraq. Oh. Ang dami niyang pinuntahan. Talaga nagmamakaawa siya. Magbigay ng oil hanggang China. Siya yung taga-biyahe. Talagang tumulong noon, Tapos no? G to G talaga yun. Ang First Lady ngayon, kumusta? Tumulong ba sa ano? Ay, no comment. Sobra ka intrigero ka, attorney Attorney Rupila. Anong mga activities niyo sa Cebu ngayon? Ay, pupunta ako sa Labor Day sa Independensya. Oo, Okay. kasama ng Dole. Tapos, there was a time kasi ako yung chairman ng Dole. Ngayon wala akong chairman. Oo, palaboy-laboy na lang ako dito sa Cebu. Kasi minority kami sa Senate. Hindi ako binigyan ng committee. Sabi ko, okay lang. Para magpasyal ako ng todo-todo. Pero actually, kanina, we were talking about the oil shock. Ano? Yeah, going back to that issue. Going back to that story, ano? Kasi, matanda na ako. Ayan, mga tigulang, nakakaalala pa siguro, na this is not the first time sa atin. 1974, nung nagkagulo sa Iran talaga, at saka yung OPEC, talagang ayaw na magbenta, nag-embargo sila. Then 1979, yung revolution sa Iran na naman. So we've done this 2 times. By right, we should know na what to do. Yun nga, that's the problem. Kaya I don't understand what's going on. Bakit yung Petron, siya lang ang gumagalaw. At iisa na lang yung refinery natin. 3 yan dati. Ano ba yan? Paurong naman tayo nito. Tapos, why are we not exploring other sources? Like I said, yung nanay ko nga, nako, sige nang punta, miski saan, sa nakakatakot na mga lugar, Libya, Iraq, hala, sige, ang waray-waray, go. Pero Dahil now, noon, parang pag may price increase sa mga petroleum products, at least, dahil wala pang oil deregulation law before, makikialam na yung gobyerno. Oo, so at least, hindi talaga yung presyo. Hindi That's talaga right. Hindi talaga lolobo yung presyo. Oo. Kasi nandyan yung PNOC. May stock, may reserve talaga yung PNOC. Pero ngayon wala na dahil Wala sa oil nang deregulation law. reserve. Yeah. Ano sa tingin mo? Kailangan ba talagang i-repeal yan? Kailangan talaga, hindi po pwede na yung oil company, sila na lang nagde-decide. Oo. Dapat talaga tignan ng gobyerno. Wala yan. nang natira na power ang Department of Energy para May power yata, walang kwarta. Oo. Sus, walang pera. Yan ang problema nila. Naubos yung mga pera ng oil stabilization noon. Pag tumaas yung presyo worldwide, magre-release ng reserve stock, magre-release rin ng price stabilization fund. So, lahat covered. Pero ngayon, wala na kasi yun. Tapos yung PNOC, wala na. Ano ba ang ginagawa ng PNOC? Isipin mo yung isang kontratista dyan, sinabi sa akin, ma'am, tignan ninyo, 2 araw lang sila pumapasok. Sabi ko, lead agency, ang DOE and PNOC, may memo sila, 2 days lang magtatrabaho. Pwede ba yun? Kahit work from home ka, paano pipirmahan yung mga kontrata ng mga oil supplier and everything? And then we're also not exploring other sources. Nakapako na tayo sa Middle East. Yun ang tinitignan namin. Bakit hindi pumunta sa China, US, Canada, may oil man yan, Kazakhstan, tapos yung bumibili ngayon yung mga Indonesian at saka Vietnamese sa Africa, Nigeria, Angola, Libya, and then now big time na ang Brazil and Guyana. We're not looking at anything. Wala, nakatanga lang tayo dito. Tapos, mabibiktima lang tayo dito, waiting and waiting. dahil parang sa mga countries, tayo ang parang most affected eh. Yes, highly dependent. Oo. At saka sumobrang laki. Bakit sa ibang bansa, 20% increase, 30%? Yung ibang bansa, hindi nag-increase Oo. Kasi yung gobyerno, binabayadan talaga. Pati yung nakuha kong report doon sa Vietnam, pag tumaas yung presyo ng mga Pasok petroleum ang products. gobyerno. Ano na yun, ang intervene na talaga ang gobyerno. Yes. Tapos parang na-feel sa taong bayan nila na parang wala lang Okay lang. Okay lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ang buhay, tuloy-tuloy ang negosyo. Pero sa Pilipinas ngayon, because of the oil deregulation na todo, bahala na yung companies. Pag nag-assign sila, pag sinabi nila ganyan, di ganyan. Ano yun? Nakatunganga na lang tayo. First week pa lang ng gira, first week pa lang, parang
Biglang Yeah. tumaas, pero lumubo talaga yung mga presyo. Imagine sa Baguio. Very shocking. Sa Cordillera, sa Norte, umabot ng mga 280. Ayoko ng 280%, nag-triple almost. And sa Palawan, yung mga islands ba, sa Mimaropa, wow, kawawa talaga sila. Talagang walang ka-oil-oil, talagang putok ang presyo. So, we need to do that and it's really important. Kasi, for example, ASEAN, president tayo ng ASEAN. Di ba pupunta sila sa Cebu next Ngayong week? May 6 to 8. 6 to 8, yeah. They are coming here. Dapat yan ang number one priority sa discussion. Wag na tayong magsalita ng kung ano-ano na namang gera dyan sa West Philippine Sea. Pwede ba tutukan na lang natin yan? Yung talagang kailangan natin, yung tulong ng ASEAN. So ngayon, ang US ay nagbigay ng waiver, Yes. parang extension, no, until May That's 16 upang we will be allowed to get oil from Russia. Correct. Bibili ng oil ng Russia. Ano ba dapat ang gagawin sa gobyerno diyan? Yes, dapat. Bakit magpipermiso pa sa Washington like I mentioned? Meron naman Russian ambassador dito, meron rin tayong ambassador sa Moscow. Sila na mag-deal kaagad like the other countries are doing. And I think Petron ang nag-i-import kasi crude oil yun eh. Yeah, oo. So it has to go through the refinery. Dapat mag-deal na rin ang gobyerno sa Petron na idiretso na. Wala nang patong ang Petron, wala nang patong ang gobyerno sa tax. Idiretso na sa hard hit sector tulad ng tricycle, transport, tapos tulad ng mga mag-uuma, the farmers. Yung fisher folk, hindi na naglalayag. Paano? Walang pangkuan. Pambili ng krudo. Sa amin, kadami-dami ng mangga. Nabubulok yung mga mangga, hindi na inaani, pati pechay, gulay. Wag na daw iani kasi wala naman silang pambili ng krudo para itruck sa mga syudad. Yan ang So problema. I think we have to take advantage sa ngayon na mayroong waiver dahil baka it's still very volatile yung nangyayari ngayon That's sa right. Oo, masyadong stocks. magulo, hindi tayo sigurado eh. Sulong-sulong, pareho silang hindi magkasundo eh. Oo. Wag natin, sabi nga, always prepare for the worst and pray for the best. But we are not preparing. Oo. Parang alatsamba lang, sige-sige lang tayo. Tapos may mga nagsasabi pa na itong pagbigay ng US ng waiver doon sa pagbili natin ng mga langis doon sa Russia, baka it will undermine also the peace talks. That's correct. Isa pa yan kasi maraming nagagalit. The Europeans, for example, are up in arms kasi pinapayaman daw yung Russia para bombahin Oo. sila. So, very oil dependent din ang European, ganun din ang ASEAN. So, now we're the president of ASEAN and they're coming to Cebu. They should really discuss a regional emergency response. Kasi syempre, pag marami kayo, kasama na rin yung malalaking bansa, Indonesia, yung mayayaman, Singapore, na sangkatutakang refinery, pati mga oil exporting. Kasi oil exporting man yung Singapore sa refined, ano? Tapos Indonesia, Malaysia, Brunei. Ang dami-daming oil rin sa ASEAN. Maka mag-sharing naman tayo, yung fuel sharing. Kasi may coordinating response din yan. And then we have petroleum security agreements. We have information sharing kung saan makakuha. Kung marami pa sa Brunei, hatagan naman tayo kahit bisan konti lang, di ba? Oo. Tapos yung mga infrastructure, kasi may ASEAN power grid. Matagal na yan na ikakabit-kabit yung iba-ibang bansa. Oo. Kasi 'di ba, for example, Mindanao, malapit lang yan sa Indonesia at saka sa Malaysia, sa Sabah. Bakit hindi magkabit-kabit niyan? And all this sa amin, malapit man kami sa Taiwan, 'di ba? Mag-share konti and broaden the trade so that no more trade restrictions kung galing sa ASEAN. Wag nang patungan ng sobrang tax kasi yung tax ang nakakalaki niyan. So we should share tapos yung kaalaman nila. Imagine Thailand, ang dami-dami ng electric vehicle. Oo, Ayan, oo. dapat pumunta na tayo dyan. At palawakin na yung mga windmill, solar, everything. Mas long term na yon. But nevertheless, Sana may maging fruitful yung ASEAN meeting ngayon Yes. dito sa Cebu At by saka- May 6 to 8. tama. And Oo. dapat tutukan talaga nila yung problema natin. Wag na yung mga kung ano-ano pang political issues kasi ito talaga ang kailangan ng tao. Ito muna. Dahil Hanggang talaga ng tutok-tok. sa kadami-daming problema, pero parang yung binigyan ng priority ng gobyerno ay iba. Impeachment. Impeachment kay VP Jesus, Sara. lintian na impeachment. Nakakaloka, di ba? Oo, obligado kami makinig sa Congress. Nahihilo ako, ang gulo-gulo. Oo. Pero ayoko masyadong mag-comment kay magiging judge kami. Yeah, oo. Will ultimately become judges when it reaches the Senate. Sabi nila, forthwith. Ayan na yung one and only word na forthwith na kaagad-agad daw dadala sa Senado. But I wish
we put that aside muna yung mga Mm. politika na yan, na hindi naman nakakapagbigay ng murang gasolina, hindi naman nakakadagdag ng pagkain. Oo. Wala naman yan eh. Mm. Di ba? Kung tutuusin, ang layo-layo pa ng 2028 eh. Pero pag dahil nandiyan na, may probable cause na daw, sabi ng House Ng Committee on House, Justice, oo. tapos it will go to the plenary, baka makakuha ng 1/3 vote sa aabot sa Senate yan. That's So right. sa inyong from your end, Senator, dahil you have been parang may perception ang tao na you have aligned yourself at times with the Duterte camp despite being the president's sister. Yes. So papaano ninyo ma-ensure na maging impartial kayo doon sa Senate Court Well, at the impeachment end of court the hearing? day, abogado ka naman ni Campanilla, alam mo naman yan, it ends, you only follow the evidence, ano. Kung saan ka dalhin ng ebidensya, kung ano yung mga testigo, pero kung mga buang-buang na testigo, katulad ni Madriaga, sorry na lang, hindi ako makikinig dyan, kasi bakakon masyado kung ano-anong sinasabi. Alam ko yung mga topic nung tungkol na may deal ko no, na term Yeah, sharing, wala naman ganun. Oo. Andun kami. Oo, dahil ganito no, even if you will become a senator judge, pero dahil nag-conduct na kayo ng press conference for the benefit sa mga listeners natin ngayon sa DYHP at IFM at saka yung mga social media platforms natin, ano ba talaga yung nangyayari doon sa affidavit na yun? Dahil yung affidavit niya, parang all-in-one ba? All in one, labo-labo. Parang all-in-one coffee ba? Correct. No? Yeah. Pati Hindi yung- 3-in-1 eh. Talagang all-in-one eh. Nahilo Oo. nga ako dun eh. Oh, so yung term sharing na yan, dahil ikaw, alam ng taong bayan na ikaw ay very knowledgeable on that, you're privy to that, dahil nakikita ng taong bayan na ikaw at si BBM, kayo mapunta doon sa Davao, no? Correct. Pabalik-balik na nagpunta doon sa Davao. Yes. Ano ba talagang nangyari sa Ang agreement nangyari ninyo? doon, talagang gusto ni Bongbong lang mag-vice president kay Mayor Inday at that time kasi she's way ahead, di ba? Walk over talaga, popular masyado. Tapos sinabi niya talaga, hindi na ako tatakbo, nag-file na ako dito sa mayor ng Davao. Kayo na mag-file, sabi sa amin. Tapos sabi ko, Bongbong, ano na? Tapos nag-file si Bongbong, sabi ko kay Inday, huy, hindi naman pwede mag-isa to. Kailangan ko Tapos, yun nga, si Bongbong pinatawag sa palasyo, kung talagang tatakbo ka at si Inday hindi natatakbo, pwede ba si Bongo? Yun yung parang compromise. Si Pero- Bongo ang tatakbong presidente Oh, or yes. vice president? And then mag-slide. O then Bongbong. Or Bongbong and then vice president. Si Bongo. Oo, correct. That was the real story. Pero previous to that, kasi the original is Sara and Bongo. Ayaw na nga ni VP Inday, si Mayor Inday at that time. Ayaw na niya. Si Bongbong nag-file. Yun na nga ang pinag-usapan nila. Pero never nagsabi ng term sharing. Bakit magte-term share? Pinipilit nga namin si VP Inday na siya na mag-president that time eh. Kasi madali. Walang hassle. Talagang Oo. panalong-panalo. Oo, dahil PRRD was still there in Oo, Malacanang. incumbent yung papa niya, Incumbent. super popular, and then All government LGUs, mga mayors, lahat, mga governors. 100%. Oo. Oo, higit sa lahat, mahal ng tao. Oo. Ayun. And it was a walkover sana. Oo. Pero, yun nga, she chose to file in Davao. Pero ang nangyari, nagpalit rin ang isip niya na kailangan niya mag-serve at yung mga masyadong ma-disappoint yung mga Sara All at DDS at yung mga kaibigan at parang duty mo na rin na mag-serve, di ba? Pag you are called to serve. So, sabi niya, sige na nga, Vice President, nagpa-survey pa kami, everything. And So kaya dahil doon, no, yung lahat na mga And factors na nandyan sa kanya, number 1 sa rating, Yes. mataas yung rating niya, ang papa niya na sa Malacanang. Yes. Kaya medyo imposible yung sinabi ni Madriaga na siya ang in charge daw talaga, sa hindi nangyari yun. ways and means. At never kami nag-meeting kay PRRD. Nagulat na lang ang pobreng presidente. May kasalanan nga kami dyan kasi hindi naman niya alam nangyayari. Oo,